Hi guys! So, ang topic muna natin, ito muna. Tungkol sa solid pendant versus ampaw pendant. Kasi, naglalabasan naman talaga kasi uso ngayon ang ampaw. Bakit? Kasi nga affordable. But, it doesn't mean na pag sinabing ampaw is fake or what. Didiscuss ko dito yung advantages at disadvantages at itetest din natin sila. Ano unahin natin? I-test muna natin sila. Tapos later on, sasabihin ko kung ano yung advantage ng isa at disadvantage ng isa. Okay? Let's do this. Kailangan natin ng tester ng 18K. And then ito, nag-prepare ako ng mga pendant. Ito yung mga 18K standard. Okay? So, ito yung solid. Pero example ito, solid standard 18K to. Pero syempre, yung loob niya is hollow. Madalang naman na yung may laman yung loob talaga. Sa mga personalized nyo na mabibili yun, okay? So, ito yung mga 18K. Ayan. Yung mga yari niyan, I mean, ito, tinatawag na solid / hollow na mga pendant kasi mga ano na siya yung matigas yung yari. Standard. Ha? Standard 18K. Diba? Solid type, kahit pa hollow yung loob niyan. Ang yari naman yan ay ano na, matigas na. Compared sa, tinatawag natin na, ito na yung trending, yung uso ngayon. Yung mga nabibili nyo per peraso, murang-mura, affordable. Super lightweight, pero extra careful kayo kasi nga sa sobrang lightweight niya, onting gold lang yung ginamit. Madali siyang, hindi nyo siya pwedeng mapisil. Kasi pag napisil nyo siya, look, oh, diba? Oh, hindi ko na mabalik. Oh my God. Ayun. Pag napisil na siya, oh no, ganyan yung mangyayari. Right? So, ayan, damaged. Okay? So, ganon. Ito, pag nahaltak, sobrang hollow kasi siya, konting gold lang, hindi na siya pwedeng basta masira. So, anong difference niya? Pag nasira, mainitan pa lang to, hindi mo na to pwedeng hinangin. Okay? Hindi ito nahihinang. Pero, may mga nagsabi na nadidikit, but hindi na solder. Kasi initan mo pa lang to, tunaw na daw ito. Tunaw na ito. Ayon sa ating worker na gumagawa nito. Okay? So, tatapat mo pa lang, kapag ka ikakabit, hindi kaya. Kasi nga sobrang nipis ng ng mga gold. Ito, hindi na pagkaayan. Though, sobrang affordable ng mga ito. Ha? Sobrang affordable. Compare dito sa nabibili natin na matigas-tigas na. Okay? Pag nasira yung mga gantong naka-standard 18 karat, ayan, natanggal. Mahihinang nyo siya. Maso-solder, makakabit. Yun yung pinagkaiba niya, guys. Okay? So, ngayon, iti-test naman natin sila. Kasi parehas silang mabibili mo na 18 karat. So, hanap tayo. Ito, isa. Ito ang itest natin dito, ha? Sa standard. 18K. See, ayan na. Konting ano pa lang ako Hindi ko pa yan tinatest. Ayan. See? Ano na agad siya. Standard 18 karat. Ang ganda, diba? Ganda ng pagka-gold niya. Then, let's try ito naman. Ito namang mga ampaw. So, try ko dito sa kabila. Ayan. Dito medyo kailangan nyo siyang, since manipis yung gold niya, mahirap lang siyang i-test. Kasi ang nipis ng gold niya eh. But then, i-deposit naman siya and kailangan nga lang test nyo maigi. Okay? But, surprise, 18 karat din naman siya. Ayan, 18 karat din naman siya. Hindi nabura sa ating tester ng 18 karat. Okay? So, 18 karat pa rin siya, guys. So, ang ibig sabihin, itong ampaw, nakakaiba sila sa quality. Ampaw, mura nyo siya mabibili, but comes with a extra carefulness ang kailangan nyo.
kailangan yung paggamit nyo is sobrang ingat. Compared to this, though mga lightweights ito, mas durable siya. Pero, parehas silang 18 karat. Okay, at parehas pa rin naman silang gold. Thank you guys!